Ito na si Joy ngayon. Ayaw na. Ayaw na music te. Ato bang yung familiar. Awan na ba? Tapos, eto. Good morning. Repacking time. So, bumaba na naman yung presyo ng asukal. Benta natin ito is 75 ang kilo. Hi guys! Welcome to my vlog, CM Negosyo Channel. Hello mga kasari! Today's vlog guys ay may sasagutin tayo ng mga tanong ng ating kapwa kasari, and hopefully ma-explain natin sa vlog na ito kung ano yung gusto nilang malaman. But before that mga kasari, lalo na sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, please paki-click ng teddy bear dyan sa left side ng inyong monitor o ng inyong cellphone, and dyan ay makiklik nyo ang subscription at makapag-subscribe na kayo and always updated na kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So babasahin natin guys, ito yung mga kasari, ito yung mga tanong ni Sis Kasari Love at Love Z7F3V. Hi Dam, ano ba ang sayo? Wholesale o retail? Di ba mahirap maghawak pag wholesale? At magkano po ba ang patong mo? 5 or 10%? Sana po ay mapansin. Wow, so sweet. Thank you for the question. And next is at Joan Lerion 9861. Wholesale and retail sis, same lang, markup mo 10%. So ngayon, sasagutin natin isa-isa yung tanong. Una-una kay Kasari Love. So nagtatanong siya kung ano ba, wholesale ba tayo o retail. So both siya mga kasari, wholesale and retail. Bibigay muna natin yung kaibahan ng wholesale at retail. So ano ba yung wholesale? So yung wholesale ay nagbibigay tayo ng discount sa mga customer natin pag yung binibili nila ay by dozen, by box, or by cases. Pag retail naman, yung mga tingi-tingi like mga candies, biscuit na pa isa-isa, yung by cut na bar, o yung mga ano-ano pa dyan na pa isa-isa or padalawa by pieces. Magkano nga ba talaga ang patong ko pag wholesale o pag retail? So pag wholesale, usually nagre-range yung markup ko to 2% to 5%. Yes po. Andyan po. So, kung retail naman ay nasa 10%. Pero, 10% to 20%. Dahil, halimbawa, yung mga chichirya, nasa 20% na yung patong natin yan mga kasari. Dahil, yung puhunan natin dyan is 650. So, magkano ba kung 10%? Nasa 750 something. So, tayong mga tindera ay hindi na nagpapatong ng mga may centavos kasi mahirap na hanapin ngayon ang centavos. So, nira-round off natin to 8 pesos, usually 8 pesos. So, yung 8 pesos ay 20% na po yung markup yan. So, ngayon, sa mga ibang retail ko is nasa 10% po talaga. Halimbawa, yung mga previous vlog ko, katulad ng mga sabon, shampoo, automatic, nag-multiply ako ng 10%. So, sa wholesale naman mga kasari, nagmo-multiply ako ng 5%. Yes po. 5% automatic, nagmo-multiply ako ng 0.5%. So, yan po. So, sa mga soft drinks ko naman, nagtanong kasi din si Sis Love sa soft drinks, yung patong ko sa aking wholesale ay 10 pesos. So, every cases ay nagpapatong ako ng 10 pesos. So, dito sa tindahan namin ay nakakabenta kami ng 300 cases, 250 to 300 cases. Diyan po nagre-range yung benta ko in a week. So, pag i-multiply natin siya ng 10 pesos, kikita tayo ng 3,000 in a week and a total of 12,000 in a month sa ating wholesale. Take note, wholesale pa po yan. Iba pa po yung kikitain natin pag i-retail natin. Sa soft drinks, pag ilalagay natin siya sa ref, so syempre magma-markup tayo ng additional para sa kuryente. So sa atin, sapat na sa amin ang 4 to 5 pesos para sa soft drinks. Pag retail, marami talagang bumibili dito sa amin sa soft drinks dahil sabi pa nga nila mura daw. And lalo na ngayon na tag-init, mas lalong tinatangkilik yung malalamig natin na soft drinks. So mas malaki yung kikitain natin sa retail. Ano ba natin malalaman kung kaya na nating maging wholesaler?
So, syempre, unang-una, tatanungin mo sa sarili mo kung ready ka na bang kumita kahit maliit lang na tubo. Second mga kasari is manpower. Simula nung naging wholesaler kami, ay hindi na namin kaya na isa o dalawa lang ang nagbabantay sa tindahan. So, dumagsa yung mga customer, mga kasari, at simula nun ay 2 to 3 o 4 na ang nagbabantay dito sa ating tindahan. Dahil wholesaler na rin tayo ng soft drinks, pag may bibili ng soft drinks, pupunta sa bodega, tapos kailangan meron din sa harapan na mag-entertain sa ibang customer, at lalo na pag nagsilabasan ng mga estudyante, so ang daming mga customer, so dapat ay intact tayo. Marami tayong kasama sa tindahan na magtitinda. And number 3 ay puhunan. Dapat meron ka ng additional puhunan para sa iyong pag-wholesale. Dahil hindi na tingi-tingi ang bibilhin mo sa supermarket, kundi by cases na. So kailangan by this time may additional puhunan ka na pwede mong ilaan para sa iyong mga soft drinks o sa yung mga mabebenta na mga produkto. Dito sa amin, yung mabenta sa amin is yung mga sabon, soft drinks, yung mga gatas, kape. So, dyan kami nagbabay case sa ahente. So, yung mga customer din natin na may mga tindahan, dito na sa amin bumibili ng mga by dozen, by cases, by tie. So, yan mga kasari. So, nagdagdag talaga kami ng extra puhunan para sa aming tindahan. So, hanggang dito na lang mga kasari. Thank you for watching and thank you for listening. Sana ay may natutunan kayo sa ating topic for today about wholesale and retail. Thank you for watching. Bye-bye!